negosyanteng misis, gusto mo bang gumawa ng bibingka pero wala kang oven? Ngayon, ituturo ko sa'yo at ipapakita ko sa'yo yung another version ng bibingka without oven. My name is Nina Bacani, ang iyong negosyo mami. Kaya naman, tara, simulan na natin. Ayan, ngayon naman, unahin muna natin yung ating yeast. So, meron tayong 2 1/4 teaspoon ng yeast. Ikakanaw natin dito sa ating 1/3 cup ng water. Tapos, lagyan din natin ng 2 1/4 teaspoon ng white sugar. Pagsamahin natin lahat yan. Dissolve muna natin yung ating yeast. Kailangan wala na siyang mga buo-buo. At pag na-dissolve na ito, i-leave muna natin siya ng 5 minutes or hanggang sa mag-grow siya. Diba? Kailangan nating napapag-isa para nag-grow tayo. Sunod naman natin yung ating dry ingredients. Meron ako ditong 3 cups ng rice flour. Ito yung rice flour or giniling na bigas. Ihahalo ko yung 2 cups ng all-purpose flour. So, pwede kang gumamit ng purong rice flour. Pero, pwede ka ring mag-ganito, kagaya nitong ginawa ko. 2 cups ng rice flour, 3 cups ng rice flour, 2 cups ng all-purpose flour. Kung bago ka sa channel ko, i-click mo na yung subscribe button dyan sa baba at i-hit mo rin yung notification bell para updated ka sa mga negosyo recipes natin. Ilagay na natin yung ating 1 1/4 teaspoon ng salt. Baking salt po yung gamit ko. Kung iodized salt ang gamit mo, 1 teaspoon lang. And then, 2 1/4 cup ng light sugar or light brown sugar. Kung meron kang recipe na gusto mong i-request, gawa natin ng video, yan, i-comment mo lang dito sa video dito sa baba. So, shout out po sa mga nag-request ng no oven bibingka at nag-aabang, no? Nag-aantay na. Ayan, ito na po yung aking another version. Kapag even na yung lahat ng dry ingredients natin, itabi muna natin siya. Para naman sa ating wet ingredients, maglalagay tayo ng 5 na egg. Medium size eggs nilagay ko. So, bibit muna natin siya. Tapos, ilalagay naman natin yung ating 1 1/2 or 1 1/2 cup ng evaporated milk. Any brand ng evaporated milk po ay okay naman. At isasama na natin yung 3 cups ng kakanggata or yung unang piga ng nyog. Again, i-beat muna natin sila. Yan. Tapos habang binibit natin yan, ilagay natin yung optional po ito pero kasi feeling ko mas masarap pag merong buko. So, lagyan natin ng 1/2 cup ng fresh buko meat. Favorite ko talaga maglagay ng buko sa bibingka. Yan. Tapos, magpapalit lang po tayo ng paddle. Wait lang. Ilalagay natin gradually or unti-unti yung ating dry ingredients. Ating flour mixture. Check mo din dito sa description yung timestamps natin. Kasi nandyan yung mga parts na gusto mong i-focus or balik-balikan. Ayan, para di ka na mahirapan mag-antay or mag-ulit, di ba? So, pwedeng-pwede mong i-click lang yung time dito sa description. Ayan. So, ilalagay lang natin to lahat. Tapos, lagay lang natin to lahat. Ayan, pag wala nang buo-buo yung ating flour, no? So, na-mix na natin siyang maigi. Ilalagay naman natin yung ating yeast. Ito na yung magiging itsura niya kapag hinayaan natin siyang mag-grow. Kaya minsan pag mahal mo, i-let go mo na yan. Optional din kung gusto mo maglagay ng food coloring para maging ma-yellow pa yung ating bibingka. Ayan, pag okay na, tanggalin na natin siya sa ating mixer. Ganda. Okay, eto na yung ating bibingka na mixture. At syempre, ang gagamitin ko ngayon ay llanera. Pero naglagay ako ng banana leaves dito sa ating llanera para mas amoy bibingka talaga siya, no? At lalagyan ko ng margarine. Papahiran ko lang para hindi magdikit masyado, no? Para madali mo siyang tanggalin kapag luto na. Tapos, lalagyan na natin ng 3/4 lang ng mixture dito sa llanera, no? Hindi siya punong-puno.
At syempre, para maging espesyal ang ating bibingka, lalagyan natin siya ng salted egg at saka cheese. Pero optional po yan ha. Kung depende sa'yo kung gusto mong maglagay at kung gaano mo kadami ang gustong ilagay. So, super special talaga tong ating bibingka. So, gawin lang natin sa lahat, no? So, para sa ating no oven na bibingka, so ang gagamitin ko is itong aking kawali. Ngayon, lalagyan ko siya ng asin. Asan yung asin ko? Ayan. So, rock salt po yung gagamitin ko. Ilalagay ko lang siya dito. Yan. So, 1 cup yung nilagay ko. Tapos, kung meron kang ganito na fit dito sa iyong kawali, yan, pwede po yan. Then, ilalagay na natin yung ating bibingka dyan. Okay. So, wag nating pagsiksikan ng ating mga sarili. Natin yung tatlo. So, tatlo ang kasya dito sa akin. So, depende po sa inyo kung ilan magkasya. Tapos, lulutuin natin siya. Tatakpan na natin to, no? Lulutuin natin siya ng 20 to 30 minutes. Babalikan natin, titingnan natin kung luto na siya. Ngayon, nag 30 minutes na. Tignan naman natin kung luto na yung ating bibingka. Yan. Diba? So, gagamit ako ng stick. Pag ito lumabas ng clear, ibig sabihin, luto na. Yan, luto na. Natin to. Yun, luto na. Isa pa. Op, lutong-luto na. So, pwede na nating tanggalin sa kawali. At ito na yung ating bibingka. Partial pa lang to kasi may nakasalang pa. Tapos, meron pa ako ditong hindi nakaluto. So, ito, pwede kong stay lang sa freezer, no, hanggang 1 week to 1 month. Depende po, no, kasi may buko to eh. So, yon. Tapos, makakagawa pa to ng 6 na ganito pa. So, bali lahat-lahat, magagawa natin ay 15 na piraso ng bibingka natin na naka-lianera. Ngayon naman, gagawin ko is, lalagyan ko siya nung toppings, di ba? So, meron akong margarine. Tapos, lagyan natin ng fresh na nyog. Yung masarap sa sa pag, di ba, nagsisimbang gabi, no? Kaya pag Burmans na, ito na eh. Tapos, medyo sprinkle lang natin ng konting sugar. Ito na yung ating special bibingka na hindi naka-oven. No oven bibingka. At para sa costing ng ating no oven bibingka, ayan. So, makakagawa tayo ng 15 na bibingka. Meron ako ditong, sabi ko nga kanina, meron ako ditong hindi pa luto, no? Tapos may niluluto pa ako doon. So, 15 lahat. So, ang nagamit ko ditong puhunan, kasama, sinama ko na rin yung asin na ginamit natin dyan, no? So, ang nagamit kong puhunan ay 268 pesos para dito sa lahat ng to. At, syempre, lalabas na 18 pesos per serving lang siya. Ayan. 18 pesos per ganito. Diba? Ayun. I-check mo yung description kasi nandyan yung full ingredients and yung costing natin kung magkano yung mga nabili. Siyempre, depende yan sa pagkakabili ko at sa pagkakabili mo. Pwede natin itong maibenta, magre-range from 40 pesos up to 55 pesos. Bahala ka na pong maglaro dyan sa price na yan. At syempre, ang tubo natin dito sa 15 na to ay magre-range ng 332 pesos up to 557 pesos misis, 'di ba? Dito pa lang 'yan. Syempre, holiday season ngayon, no? Meron pa tayong ilang buwan para humataw. Kaya naman, kung gagawin natin 'yan in a month, pwede kang kumita ng 8,632 pesos up to 14,482 pesos. Imagine, sa bibingka pa lang, pwedeng-pwede mo nang idagdag sa another lineup ng recipe mo ngayong holiday. Kaya naman, kung nagustuhan mo tong video na to, click mo din tong video dito ng ating bibingka with oven naman. Yan, para sa may mga oven dyan. Kaya, give me a thumbs up at syempre, i-click yung subscribe button dyan sa baba at i-hit yung notification bell para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin.